Next na lab na gagawin natin is NTP or Network Time Protocol. So, ang una natin gagawin is configure the time zone, time, and date on R1 to match your local time. So, itong R1 ang i-configure natin. Yan muna. Even the best down for some EN, ConFT, and then clock, time zone. So, ang dito kasi sa Pilipinas is GMT ang ginagamit natin and ahead tayo ng 8 hours sa UTC. Enter lang natin yung command na yan. Next is i-set na natin yung time and date. So, exit tayo. So, ang pagsiset is clock set. Tapos, halimbawa, 10 ngayon, magma-minus 8 lang tayo. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, 2:59, 00. Tapos, March. Kung ano na ngayon, so March 12, 2025. Ayan. So, kung gusto natin makita kung nakaset din lang. So, ayan. 10:59, Wednesday, March 12, 2025. Kung tama din lang, show, ano na yun? Detail. Ayan. Time source is user configuration. Next is configure R1 as an NTP server with the default stratum level. So, kung gusto natin na maging NTP server siya, hindi natin siya satawigin na NTP server. Itong R1 na to is magiging NTP master. And kung magkakan tayo, i-help natin 1 to 15. So, ito yung stratum niya. So, 1 to 15. Kapag 1, low latency. So, mabilis yung ano niya. So, ang default kasi is 8. So, enter lang natin siya. And then, ayun na. Next is yung R2. EN. So, sabi dito is configure R2 to synchronize its time to R1. So, bali kasi yung R1 may nakaset na IP. So, show IP para makita lang natin yung IP niya. So, ito siya. 192.168.12.1. So, sa R2 tayo. Siya nakan. Yan. R2. ConFT, yung time zone niya is clock, time zone, GMT na 8. And then, NTP server 192.168.12.1, which is parang isi-synchronize niya yung time niya from R1. Di ba nga ang IP address ng R1 is 12.1. So, yun. So, exit. So, kung titignan natin, nakadepende pa yun. Kasi minsan matagal din yung synchronize niya. Diba? Show clock detail. So, hardware calendar pa siya. So, meaning, hindi pa nagsisynchronize from dun sa sinet natin na time sa R1. So, dito muna tayo sa R3. Wait.
same din lang dun sa ginawa natin sa R2, pero isi-synchronize natin siya from R2. Parang yung R3 is ko-connect dun sa R2. Kung anong clock nung sa R2, yun din yung R3. Parang ganun. So, clock, time zone, GMT 8. And then, NTP, server. Titignan muna natin yung sa R2 kung ano yung IP niya. So, ang IP niya, 01 is 23.2. NFT. NTP server 192.168.23.2. Yan. So, try natin tingnan yung sa R2. Show clock. So, ayan. Nag-synchronize naman na siya. So, makikita natin 11:03:53. So, kasi yung seconds na nilagay ko ay 00. So, parang di ko naman kasi alam kung ano yung exact. So, approximately, nag-00 na lang ako. So, March 12, 2025. And then, kung titignan natin, show clock detail. And so, yung time source niya is NTP, meaning, nagsisynchronize na sila. Kung gusto pa natin tignan kung nagsisynchronize na sila, show NTP ASO. So, yung etong part na to, yung asterisk. Ito siya. Ayan. So, configured and then system peer. So, yung 192.168.12.1, ito yung IP address ng R1. And then yung 127.127, kung matatandaan nyo, ito yung loopback. And then yung stratum niya is 8, and then so on. Next is show NTP status. So, makikita nyo dito is nakalagay clock is synchronized. Stratum niya yung 9, reference is yung IP address. Ayun. Makikita nyo, synchronized na siya. Next is yung R3. Tingnan natin kung nag-synchronize na ba, hindi pa. Show clock. So, ayan, hindi pa. So, tayo na lang muna natin siguro within minute or mga 2 minutes. Ay. Kasi naka-stratum 8 tayo. Siguro kung 0. Super bilis. Hindi na 11:07 or 09, 08. Depende. Ayan, pwede na pala. Minute lang siguro. Yan. Show clock detail. Yan, NTP na. Show NTP ASO. Yan. Kung makikita mo, or nyo, ang address na or IP address na nakuha niya is ito na, yung R2. And then, ang reference clock ng R2 is tong R1, which is ito yung IP address niya. Yan lang. Status. Ayan, synchronize na sila. Baga. Yun lang.
Next na i-configure natin is NTP pa rin, part 2, or Network Time Protocol. So, number 1, configure the time zone, time, and date on R1 to match your local time. So, same dun sa kanina or dun sa part 1, i-configure muna natin yung time zone. Ayan. EN, then conft. Next is clock, time zone, GMT 8. So, yun yung configure the time zone. Next is the time and date. So, exit tayo dito. Clock, set. From 11, kasi nga ahead tayo ng 8 hours. So, kung 11:22 p.m. ngayon, and then magmaminus lang tayo, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, 3, 22, 00. So, yung 00, so hour, minute, and then seconds. So, hindi ko naman alam yung hindi natin alam i-approximate na lang natin na 00. And then March 12, 2025. Yan. So, show clock. Ayan. 11:22 GMT, Wednesday, March 12, 2025. Next is configure R1 as an NTP server with the default stratum level. So, conft NTP master. So, master siya kasi siya yung master, head natin siya. And then, ang stratum kasi is 8, so parang default na. So, enter lang natin siya. And then, sabi niya, R1 should authenticate NTP. Key 1 is Cisco 1 and key 2 is Cisco 2. So, sa pag-authenticate, ganito lang yan. NTP, authenticate, then NTP, authentication key, which is yung Cisco 1. MD5 is just an type ng pag-authenticate. Cisco 1. And then, next is key 2, MD5, Cisco 2. Next is NTP, trusted key. Parang siya lang, parang ganun. Key, NTP trusted key 1. And then key 2. And then, yun lang dun sa R1. Next is sa R2 naman tayo. Dapat mag-synchronize siya dito sa time ng or dito sa sinet natin sa R1. Ito yun. Blue show IP in VR. So, ito siya. 12.1. Ito. So, kailangan kasi natin yun for R2. Sana si R2? Wala pa pala. Ayan. EN. conft. Ano sinabi niya? R2 to synchronize. It's time to R1. R2 should authenticate NTP. Ang gagawin muna natin is clock, time zone. Tama ba? Time zone, GMT 8. And then NTP, authentication key 1, MD5, Cisco 1. NTP, trusted key 1. NTP server 192.168.12.1. Ayun lang. Kaya need ng authentication key, parang ganun.
para ang makilala niya lang or ang time source niya lang is yung R1 and hindi na sa ibang mga other devices. Parang ganun. Next is R3. Kasi within a minute siguro or what, para mag-synchronize sila. So, i-configure mo na itong R3. Ayan, wait lang. Ilipat na lang kaya natin dyan. Ayan. Para mas madali. Next. EN. ConfT. So, NTP. Authentication key to MD5 Cisco 2. NTP trust. Wait, hindi ko pala na ano yung time zone. NTP trusted key 2. Hindi. Clock. Time zone. GMT 8. Ulitin na lang natin. So, pwede ko naman. Ayan. And then, NTP server. So, dito siya. .13.1. NTP server 192.168.13.1. Yan. Tignan na natin yung R2. So, exit na tayo dito. Show clock. So, hindi pa rin siya nag-synchronize. Hintayin lang natin. Even the best down for some time. Ayan. So, kung makikita natin, yung R2 is nag-synchronize na. So, 11:29 p.m. and Wednesday, March 12, 2025. Next is show NTP ASO. So, naka-synchronize siya sa R1 which is ang IP niya is 192.168.12.1. So, ito yung master natin and then loopback and then yung stratum and so on. And then yung status niya, ayan, clock is synchronized. Next yung R3, check naman natin. If nag-synchronize baga. Exit, show clock.
Nag-synchronize na din. So, 11:30, Wednesday, March 12, 2025. Show clock detail. Yan. Time source niya is NTP. Show NTP ASO. ASO is association actually. Ito, 192, ito yun. Reference clock niya yung loop back. Next is status. Ayan, clock is synchronized, stratum 16, and so on. Detailed. Yun lang.